Lono, so ngayon, no, usapan ito tungkol sa kamatayan ng isang tao. Dito sa mundong ito, ang kasulatan mismo ang nagsasabi na tayo o ang tao ay may kamatayan. Yan ang utos ng ating Panginoon, unang utos ng ating Panginoon, na ang tao ay mamamatay. Sinabi niya, di ba? For dust you are, and unto dust you shall return. So, klaro na ginawa tayo sa lupa at sa lupa tayo babalik. So, ngayon, ang tanong, handa ba tayo sa pagbalik ng ating Panginoon? Handa ba tayo na humarap sa judgment? Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, manalangin kayo lagi, pray without ceasing, at huwag kayong susuko. Don't give up. Dito sa mundong ito, mapapansin naman natin, di ba? Maraming mga tao na lumalayo sa Panginoon. Mas pinipili nila ang kasayahan dito sa mundong ito kaysa mismo na sumunod sa ating Panginoon at mananampalataya. Mas pinipili nila ang kahalayan, kayamanan, karangyaan sa mundong ito. Kaya nga sinasabi, di ba? Don't be fooled by Satan. He can offer you anything in this world. Wealth, money, fame, and glory. But in the end, he will repay you badly. Tutorturin ka niyan pagdating ng araw. Kakadinahan ka, lahat ng uri ng sakit. Habang nilalamon ka pa ng uod na di na mamatay, yan ang nakasulat sa Biblia, at tutorture ka pa habang nasusunog ka sa apoy. Ang mga nangyayari sa mga tao na sinasapit nila yan, gawin niyo po sanang example ang kanilang mga nagawa dito sa mundong ito, na huwag gayahin. At gawing example ang mga pananampalataya ng bawat tao at mamuhay tayong banal sa ating Panginoong Jesucristo. Iwasan natin ang mga bagay na ikakapahamak ng ating kaluluwa pagdating ng araw. Dahil dito sa mundong ito, lahat tayo may expiration date. Lilipas tayo, mamamatay tayo. Ang tanong, handa ka ba for the Lord's return? Handa ka ba na haharap sa judgment? According sa sinasabi dito sa Revelation, in I saw the dead, small and great, standing before the throne or standing before God. Judgment din. Ang tao na yon hinuhukman according sa kanyang mga nagawa dito sa mundong ito. Kung ang pangalan niya wala sa libro ng buhay, itatapon siya sa impyerno, sa lake of fire. Doon magnanangis ang bawat tao. Ngayon, kung ito ang sinasapit ng bawat tao na sumusuway sa Panginoon, bakit mo gagayahin? Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, manalangin kayo lagi, pray without ceasing, upang pagdating ng araw, makakatayo kayo ng matatag sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, nang makatayo kayo ng matatag sa anak ng tao, sa harap ng anak ng tao. Dito sa mundong ito, mas pinipili ang mga tao na nagkasayahan, ganito, ganyan, kinalimutan ng Panginoon. Akala kasi nila na may mga tao kasi nag-a-advise sa kanila na, sige, gawin mo, enjoy life. I-enjoy mo ang buhay na ito dahil pagkamatay natin dito sa mundong ito, hindi mo na mai-enjoy. Totoo. Kasi nga, ini-enjoy mo ang buhay dito sa mundong ito sa mga makamundong bagay. Doon sa impyerno, hindi mo talaga sasapitin yan. Bakit? Maraming mga advices, lalo na ganito mga advice na sinasabi ng mga magulang, mga matatanda. Enjoy life. Magsaya ka habang buhay ka pa. Basta importante wala kang tinatapakang tao. Mag-enjoy ka, magsaya ka. Gawin mo ang lahat. Pag itong mga advices na ito, sinusunod mo, maniwala kayo sa akin, 100% diretso kayo sa impyerno niyan. Yung mga advices na yan, demonic yan. Makamundo.
Advices yan ng mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon, mga tao na hindi nakakaalam kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang sinasabi at kautusan ng Diyos. Yang mga advices na yan yung mga galing ni Satanas, yung mga taong walang alam patungkol sa salita ng Panginoon. Ang tangi nilang alam, ang salita ng demonyo ni Satanas. Ginagamit sila mismo upang linlangin ka. Sige, yung mga tao naman na patuloy rin gumagawa, ay tama yung sinasabi nila. Kahit kung babasahin mo ang Biblia, malalaman mo ang katotohanan na yung mga advices na yan magpapahamak sa iyo pagdating ng panahon. Gumising ka, kasi lahat tayo dito sa mundong ito, mamamatay tayo. Lilipas tayo, mamamatay tayo. Iiwan ang lahat ng bagay dito sa mundong ito at walang madadala sa ating kamatayan. Mag-ingat po tayo minsan sa ating mga pinapakinggan at sinusunod. Basahin po natin lagi kung ano ang sinasabi sa Biblia. Sundin natin at tuparin. Mag-ingat po tayo lagi kasi lahat tayo may expiration din. Mamamatay tayo pagdating ng araw. Ang importante dito, kung paano natin magagawa na kalulugdan ang Panginoon, paglingkuran ng Panginoon. Ito ang dapat nating gawin habang nandito pa ang buhay na ito. Paglingkuran ng Panginoon, worship Him in spirit and in truth. Hindi sa pamamagitan ng mga rebulto, santo, o anong paman. Worship Him. Gawin natin kung ano ang mga bagay na nasisiyahan ng Panginoon, kinalulugdan ng Panginoon upang matanggap natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Anong pangako ng ating Panginoon? Doon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Revelation, hold fast what you have till I come. Hold fast what you have. Ano ang meron ka? Yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo, yung pagsunod mo sa ating Panginoong Jesucristo. And then sabi ng ating Panginoon, and I will give you the crown of life. Yan ang pangako ng ating Panginoon doon sa mga tao na namumuhay sa kanyang kalooban, sumusunod sa kanyang kalooban, mga tao na sumasampalataya sa kanya. At ang tao na yun yung mga tao na makakatayo ng matatag sa harap ng anak ng tao, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-ingat po tayo at lagi po nating sundin kung ano man ang mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon at iwasan nating sundin ang mga bagay na kinalulugdan ni Satanas. Kasi kung gumagawa ka ng mga bagay na kinalulugdan ni Satanas ng mga kasamaan, dyan kasi na siya nalulugod eh. Nagiging masaya si Satanas sa iyo. At the end of the day, sa huling araw, matatanggap mo ang nararapat na ganti sa mga ginagawa mong kasamaan dito sa mundong ito after judgment. Pero kung ang isang tao namumuhay siya ng banal or namumuhay siya sa kalooban ng Panginoon dito sa mundong ito, darating yung araw, ayon nga sa pangako ng ating Panginoon sa Kristo, matatanggap niya ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa Kristo. So kailangan pagpilian natin kasi dalawa lamang ang pinagpipilian sa atin ng ating Panginoon. According sa sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Moises, sa utos ni Moises, sa utos ng Panginoon doon sa pamamagitan kay Moises. Pinagpili ko kayo sa dalawa, buhay at kamatayan. Kung ano ang pipiliin mo, magiging iyo. Yun, mamili ka dyan. Buhay o kamatayan. So, piliin nyo ang buhay at itakwil nyo ang kamatayan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.